Isasagibo niya tong Labor Day. To yung Mayo 1 po yan, sa Agayan. And nasa linya na, live ang satuya pong bisita ng niya nabanggi si Ma'am Jen Nagrampa. Maray na pagkabanggi po sa imo, ma'am. Magandang gabi po. Maray na banggi mantabi sa imo Bombo Marga asin sa gabos po na parahinan nyo kang Bombo Radyo Naga sa programang Zona Libre. Maray na banggi po sa tuya gabos. Ma'am, sabi po ma'am, Labor Day, ano po ang linalauman niya to sa saindo po nin pag-iriba? Ano po ang aktibidad nagigibuhon po kang Bicolana Gabriela and siring man, so iba pa po nin mga grupo or asosasyon sa aga po katakod po kaining pag-celebrar niya to kang Labor Day. Opo, aram naman po ang Mayo 1, ano po ang May 1, yan na nga nang inaapod ng aldaw ning mga manggagawa, lalong-lalo na po digdi sa tuyang nasyon. Dahil historical po ang May 1, dahil ini po ang kung kaya igwang kilosang Mayo 1 dahil digdi po sa aldaw na ini, kung saan iminok na ang KMU ang kilosang Mayo 1 sa Labor Day, na kung saan sa aldaw pong yan, kumbaga ikinukurahaw, inirerehistro kang mga manggagawa, ining kaugnay po sa pagpapalangkaw kang sahod para sa makataong kondisyon sa trabaho, asin mga mandain-dain pa pong panawagan kang mga manggagawa. So sa aga po, digdi sa Bicol, sa panginginot po yan kang Bagong Alyansang Makabayan Bicol, siring man kang Association of Democratic Labor Associations. Ang preparar po na aktibidad ay ang inaapod mi na Bicol Workers Forum, na kung saan po sa Legazpi City magtitiripon ang mga mandain-lain na mga obreros, ang mga manggagawa, manggagawa sa pagawaan o pabrika sa mga pribadong kumpanya, manggagawang bukid, mga manggagawang kababaihan, itong hali po sa mga retail o kaya mga services parehas kang malls. Tapos syempre po ini-invite na din itong mga BPO workers, mga manggagawang kultural, manggagawa sa transportasyon, manggagawa sa media, asin mga lahat po ng mga uri ng mga manggagawa sa aga po matiripon para pag-urulayan ang tunay na kamugtakan dito sa Bicol, lalong-lalo na po sa nasabi mo po nga ni Kasubago na nasa irarum pa din kita kang krisis na kung saan ang mga manggagawa ay ang labing apektado, lalong-lalo na po itong sinasabi ta na minimum wage din sa Bicol, although naglalangkaw siya, kaya alang kumbaga dai pa din nakakasapat duman sa pang-urual daw na pangangaipo hang sa tuyang mga manggagawa. Kaya kumbaga saro yan sa mga tutukaron sa aga. Tapos syempre itong mga kondisyon, itong mga ang mga kamugtakan kang sa tuyang mga manggagawa, lalong-lalo na po ngunyan ang nakaaging aldaw kang na-interview ako ni Bombokier, itong inapot niya sa kuya itong sa sektor kang mga kababaihan. Siring man sa iba't ibang sektor, lalong-lalo na po digdi sa Bicol, kasi mayo man kitang mga manufacturing na mga pabrika igdi. Ang kadalasan po ng mga trabaho igdi sa tuya, itong mga retail services. Ibig sabihin po, itong mga nagtatrabaho gamit ang saindang mga lakas paggawa. Halimbawa po itong mga merchandiser, sales ladies, cashier, tapos syempre yaon din ang mga BPO workers. So iyo po yan digdi sa Bicol. Kaya kumbaga itong usapin kang endo o kaya contractualization, saro pa din sa issue kang sa tuyang mga manggagawa. So pag sinabi ta po kasing contractual, ibig sabihin mayo yan mga kumbaga talagang benepisyo na parehas kang mga regular employees. Kaya kumbaga para sa tuya, para sa muya, parang nakakabahala yan. Kasi syempre itong seguridad, tapos syempre itong aramtaman, itong kondisyon kang sa tuyang mga manggagawa, first and foremost, iyo ang dapat na hinihiling o kaya pinoprotektahan kang sa tuyang mga employers. So yan po itong mga nagkapirang mga issue na tutukaron para sa aga. And sign po nga na iyan, ma'am. And anong oras po? Anong oras po iyan mapuon? Ay, opo. Ang gigibuhon po sa aga sa Legazpi City, mawot mi kaya nasaro lang ang venue kasi para maski medyo harayo,
invited gabos na mga manggagawa hali pa po sa Camarines Sur, Albay, asin sa Sorsogon. 9 to 3 PM ang gigibuhon na Bicol Workers Forum sa may Saint Raphael Church po 'yan. Kasi iniisip mi na after kang forum, kumbaga magkaigwa pa din ning marcha sa bilog na kumbaga sa sentro lang kang Legazpi para po ipahiling manggiraray itong tradisyonal na hiro protesta o itong ginigibo kang sa tuwing mga manggagawa para po irehistro asin siyempre mahiling din kang mga namamanwaan lalong-lalo na po sa Legazpi City na ang May 1 saro pa din na paghiro lalong-lalo na po ini para sa pagtautaning kumbaga pagmitbid asin siyempre po panawagan pa din kang sa tuyang mga manggagawa lalong-lalo na po sa panahon ngunyan na kaipuhan talaga na ipaglaban asin ikurahaw itong pagpalangkaw kang sahod sa tahaw nga ni kang krisis na sa tuyang namamatian. Iyo po, ma'am. Pero itong, though naglalangkaw man siya, pero data maramdaman eh. Data namamatian na nagdadagdag ang satuyan insad kasi kakarampote ang ipigdudugang. And mga pira po si mga linalauman niya tong mga mapartisipar digdi po sa gigibuhon po nindong giro protesta sa aga. Opo, nilalauman ta na magtitiripon itong mga nasa 500 siguro hanggang 1,000 na mga manggagawa. Kasi ini po kumbaga manlain-lain pa mga kumbaga maghali pa sa iba't ibang mga pagawaan. Aramtaman po ang satuyang gobyerno, 'di ba? Pag May 1 ang sa indang ino-offer mga job fairs, ano po. Pero itong pagtao ning itong inaapod ta nga ning bill ngunyan itong 1,200 na wage hike bill na iminumok na kang Makabayan Black sa Kongreso. Kumbaga halos mayo pang kasimbagan. So ang isinisimbag po ninda itong mga job fairs na kung sain aramtaman although may mga na kumbaga na aako man o kaya naiempleyo pero bako yan itong hinahagad talaga kang mga manggagawa lalong-lalo na po sa panahon ngunyan ano po na digdi sa Bicol itong sinasabi tang 455 magiging 485 sa December kumbaga halawig pa din itong sinasabi tang minimum wage gap ano po duman sa 1,200 wage hike na hinihiling ta para sa disenteng pamumuhay itong inaapod tang living wage kaya sa aga pati itong ibang mga government employee sa tuya din pong inimbitaran mga contractual, mga contract of service asin syempre itong Act Bicol Union kaibahan sinda para po kumbaga pag-urulayan digdi sa forum itong mga sitwasyon asin syempre makabilog ning magkakanigong plano para po magkasaro kumbaga mas makusog ang boses ka mga manggagawa kasi importante po halimbawa digdi kaya sa Bicol sa totoo lang mayong kumbaga nahihiling o kaya nadadangog kitang mga union ano po pero sa Metro Manila igwasinda kaya kumbaga itong lesson kang mga igwang mga collective bargaining agreement itong mga collective bargaining na ginigibo kang mga nag-uunion kang mga asosasyon saro po yan sa mga paghahalawan taning adal ning lesson para po kumbaga maglangkaw o kaya mataunan man ng disenteng buhay disenteng kumbaga ining sahod kang sa tuyong mga manggagawa asin syempre itong makataong kondisyon lalong-lalo na po sa paggawa na iyo ang kaipuhan tang aramon dahil aramtaman dahil nga ni mayong mga union o kaya organisasyon digdi sa Bicol dai halos nagluluwas itong mga issue kang sa tuyong mga manggagawa nahihiling ta na lang kung nagrarani po baga sa dole kaya lang syempre ang ano man po kaya kang dole pigmi-mediate 'di ba parang nagiging mediator lang kang halimbawa itong nahiling ta kadto itong sa Sunwest na mga trabahador tapos between sa employer as in ang kadalasan na nagiging resulta binabayadan lang so ibig sabihin itong karapatan sa buhay as in siyempre duman sa kumbaga disenteng kumbaga sweldo tapos siyempre itong separation pay kang sa tuyang mga manggagawa dai siya na itatao dahil kumbaga itong collective bargaining agreement na sinasabi ta na sa mga pag-uunion ginigibo nawawaran ning boses ang sa tuyang mga manggagawa kundi natatapalan lang siya kung binabayadan asin siyempre ang mga employer matawad pa man o kaya mag-a-agree duman sa kumbaga
kondisyon o kaya sa amount na kaya kang employer. Tapos siyempre ang sa tuyong mga manggagawa dahil tios man na maray mayong choice, aakuon na lang kahit barat o kaya kahit maraot sa buot, as in siyempre hababa itong presyo na ino-offer dahil sa sakit kang pagkabuhay mo niya, napipilitan na akoon ang mga siring na kondisyon. Kaya yan po ang kumbaga pag-uurulayan sa aga, as in sana kumbaga madangog ang sentimiento kang sa tuyong mga manggagawa, bako lang po dito sa Bicol dahil nationwide po ang gigibuhon na aktibidad sa aga. Iyo po, ma'am. And na-appreciate nga mo, ma'am, ang sa indo pong mga ginigibo, syempre sa taon nindo dyan ng oras, so panahon patingon yan, mainit na maray, grabe ang sa indo po ning sakripisyo tangani isa nang ikurahaw ang sa indo po nin mga agrangay. Syempre, bako yan para sa indo, kundi para yan sa gabos pong mga Pilipino na minsan ang iba po, dahil naiintindihan. Minsan ang iba, dahil ko aram kung naka-experience na kamo kadtong mga nakadangog kamo ning mga negatibo, hali duman sa ibang tao na negatibo itong sa indong mga ginigibo, negatibong mga tataramon duman po sa indong pagsakripisyong ginigibo. Itong kumbaga dahil na-appreciate kang ibang tao itong sa indong ginigibo na kung sa garo dahil nila naintindihan na ining sa indong ginigibo bako ning para sa indo kundi para ni sa gabo. So sailing mo po mama, saloy nindong pangapudan. Kasi bago pa po nagkaigwa ning krisis, talagang ang pigtutulod na po nindo ining family living wage. So 1,200 pesos na pasaho dapat sa mga obrero. Kailang hasta po ngunyan garong nadidipisilan ang gobyernong ipautog yan. So sailing po nindo ngunyan Labor Day na naman. Magkaigwa daw po kumbaga mahinulihan daw ang gobyerno kang Pilipinas sa gigibuhon po nindong aktibidad sa aga. Sana po sa lado kang mga progresibong grupo, kumbaga daiman po kami, daiman kita nagsasawa na kumbaga darahon permi sa kalsada, ano po, as in syempre, yaon din po dyan ang Kongreso, pagtutulod kang batas na kang 1,200 na wage hike bill, as in syempre ining kaugnay sa pagdadarangani sa kalsada kang mga kurahaw, aram taman kumbaga may mga tao talagang dai nakakasabot o dai nahihiling ining mga ginigibo, pero tandaan ta po na ining kumbaga mga paghiro itong inaapod tang mass actions, collective action, ini pong mga mass movement na inaapod kumbaga sa history kang Pilipinas as in sa buong mundo, igwa ining nagigibo na kung matatandaan ta nga ining 8 oras na sa pagtatrabaho, ano po, dati kang panahon 12 oras yan, as in kumbaga sa paghiro kang sa tuyong mga manggagawa, naging 8 oras. As in syempre sa mga kababaihan, itong karapatan sa pagboto, inilaban din yan sa kalsada kang mga kababaihan. Kaya aram ta po ining mass movement, collective action, igwa siyang nagigibo, as in ini nga ning mga paghiro, itong ginibong mga tigil pasada, ano po, itong strike, aram ta sa ekonomiya kang sa tuyang bansa, igwa siyang epekto, as in syempre duman sa mga darakulang kartel. Kaya sunod-sunod din itong mga ginibong mga pagbaba kang presyo kang produktong petrolyo. As in syempre kung ini po kayang mga paghiro, kung dai tagigibuhon, mas lalong kumbaga hihilingon kang gobyerno na gibuhon na lang ninda itong gusto ninda na mayo man ngayang nagrereklamo, mayo man ngayang nagpoprotesta, mayo man ngayang naghihiro, di mas lalo ta ngayang kumbaga palangkawon ang VAT ining mga produktong petrolyo, pero dahil nahihiling po ninda na nagaalma o kaya naghihiro ang mga tao, syempre ang gobyerno kumbaga nag-iisip man kung ano ba talaga ang maray na gibuhon. Pero aram ni po sa Metro Manila, mas dakol almost 20,000 to 30,000 ang inaasahan na maruluwas sa aga. Dahil aram taman po ang sa Southern Tagalog, sa NCR, may mga mayaman na karanasan na sila kaugnay sa pag-uunyon, as in ang mga manggagawa talagang organisado na. So ibig sabihin, sa aga, mga iba't ibang mga manggagawa po yan sa iba't ibang mga pagawaan ang maluwas dahil aram taman ang May 1 talagang araw yan kang mga manggagawa, kaya dapat ipahiling mas makusog na boses kang sa tuyang mga manggagawa para po dangugon kang gobyerno. May nahiling naman akong news article na sisimbagunda kang gobyerno
Hello, ma'am? Ma'am, nawala ka po sa linya. Pero pati magayon itong sinasabi ni Ma'am Jen. Hello, ma'am? Alright, balikan tara at yan si Ma'am Jen Agrampa. Ano daw itong sasabihin sa bago ni Ma'am Jen? Sisimbagon kang gobyerno ang arin. Kasi ang aram ko, sisimbagon kang nasa middle and upper class ang nakukonsumong kuryente kang mga vulnerable sectors. Yan ang aram ko. Nakabalik ba si ma'am sa linya? Hello, ma'am? Alright, mayo pa sa linya. Sana makabalik giraray si Ma'am Jen. Magayon ang magayon pag-urulayan ining si Saaga, sa labor group, Labor Day, na iyo ang mga panahon na nagkakaigwanin, kumbaga, boses an mga obrero tuyong Labor Day, tuyong Mayo 1. Kaya lang, so boses na ikinukuraho ninda. Minsan, dahil aram kong nadadangog ba kang gobyerno or ang tuli kang gobyerno sa saindang talinga, mahibog ng maray, kumbaga matagas na dahil na ninda nadadangog ang anuman na agrangay kang lambang Pilipino. Kasi dahil man yan magpaparaparagal dyan dahil man magpaparapairinit yan dyan, isipon nindo, imbes yan sa pamilya, mayo tauto duman nangangapudan, kinukuraw ang saindang agrangay. Siyempre, kaibanan kita dyan. Kita bilang mga empleyado. Bako man yun para sa inda. Para po yan sa gabos. Sana naiintindahan niyang kang mga naghihiling sana, kang mga nagdadalan sana sa inda. Sana po nahihiling nindan or na-appreciate ninda. Balikan ta si Ma'am Jen. Ma'am Jen? Hello po, pasensya na po naputol. Iyo po, ma'am. Itong huri mong sinasabi, ano po ang sisimbagon kang sa tuyang gobyerno? Itong nahiling kong news article kasi itong 'di ba itong panawagan kang sa tuyang mga manggagawa na 1,200 na living wage. Ano po kasi iyon ang binabanggit na family living wage. May binabanggit sinda na within first week kang May sisimbagon da kang gobyerno as in sana itong binabanggit na nga ni Kasubago na sana kung sisimbagon ninda masara ni sa 1,200 na minimum wage. Ano po kasi haloy naman talaga, 'di ba? Haloy naman talaga bago naglangkaw kung diyan sa Pilipinas. 1990s pa yata. Although pautay-utay sinasabi ta nga ni itong dagdag na sahod sa Bicol na 25 pesos. Dai mo siya mararamdaman dahil sa halangkaw na presyo kang mga barakalon. Ano po? Pamasahe, presyo kang bagas, mga gulay, as in mga iba pa. Dai talaga siya mamamatayan lalong-lalo na po na ang Bicol sa pinaka mabagal na sa pag-uswag kang ekonomiya. Ano po, kaya kumbaga mahihiling ta po dyan na sa economic growth kang sa tuyang nasyon, as in particular din sa Bicol, dahil talaga nakakaagapay itong minimum wage earners duman po sa sinasabi tang disenteng pamumuhay na dapat igwa ang mga Bicolano, ang mga Pilipino. Iyo po, sana mananggad akala ko pa naman kung ano na ang sisimbagong kang gobyerno. Yung palan sa endoning aktibidad. Sana madangog na sa kahaloy yung panahon. Sarok man din po ako sa nag-aalat kayan sa endong pangapudan. Kaya na-appreciate kong maray po ang sa endong mga ginigibo na kapag garo nga ni kaningwa kamong mga ginigibong hiro protesta, garo itong na-appreciate ko po ang sa endong mga ginigibo. Kasi aram ko po, nabako man talaga yung para sa nasa sa endo, kundi para po sa gabos na Pilipino. Ma'am, speaking of ini pong sa indong mga agrangay, manungod sa empleyo, since yaon ka na po sa linya, agadon ko pang reaction mo digdi na. Puro kita problema ngunya na 2026 apera sa krisis. Ini pong lifeline rate kang igdi po sa electric bill niya to. Ano po ang reaction mo digdi sa Republic Act number 11552 na kung saan sasagaton kang mga nasa middle and upper class, ito pong nakukonsumong kuryente kang si mga
nasa vulnerable group. Ano po ang masasabi mo digdi, ma'am? Opo, actually kang binanggit mo po itong lifeline subsidy na binabanggit mo kasubago. Hiniling ko lugod si Bilmi kang sa kuryente. Kasi igwa talaga pala na lifeline subsidy kasi akala ko pag binabanggit na iyan na lifeline subsidy, itong hali mismo sa gobyerno, ano po na kumbaga tabang kang gobyerno na kung halimbawa hali sa Department of Energy tapos ididirekta sa mga electric companies tapos kumbaga sa yung mga 4-piece member itong binabanggit ng mga indigent na mga kababayan ia-apply ano po. So nahiling ko pa suba ako bako lang nga ni siyang kaugnay sa lifeline igwa pang senior citizen ano po dai ko aram kung sa ibang mga bills igwa din sa senior citizen pero igwa akong nahiling kaya duman sa bill na kung sa halimbawa parang nasa 8 pesos yata itong sa senior citizen tapos itong sa although kung hihilingon ta kung sa tuya diit lang siya kaya lang dahil gabos na mga konsumidores residential, commercial igwa kadto ibig sabihin kapag natipon talagang kita ang magsusubsidyo sa mga indigent o kaya sa 4-piece ano po. Kaya siguro garo naguyo na naman kita digdi sa lifeline subsidy ini kasi ang pagkasabot ko kang binabanggit ninda na ang mga 4-piece members na kumbaga daima lang kaw sa 500 ang konsumo ninda mayo nang babayadan. Ang akala ko, siyempre naugma ako para sa mga 4-piece tang mga kababayan kasi makakatabang talaga lalong-lalo na po sa satuyang mga indigent na mga kababayan. Pero kung nahiling ko na kumbaga gabos palan kita igwang ambag ano po lalong-lalo na itong mga sinasabi tang mga middle class na kang nakaagi pa lang ngani kang hinapot din ako ni Bombo Kim sa digdi sa programa kang Bombo Radyo kang nakaagi itong kaugnay sa pagtatauning ayuda ano po sa middle class binabanggit ko na natatada ipag-adalan kang gobyerno kasi sa totoo lang kasi itong middle class mo niya na binabanggit na nagsasahod ning 15,000 to 20,000 na sinasabi ninda below poverty threshold na din ano po kasi dahil sa mahal kang mga barakalon talaga dai na siya makakasapat kaya itong sinasabi na kahaloy ano po aramta itong sa usapin po kang produktong petrolyo ang inot na naapektuhan sa tuyang mga drivers ano po dahil sa iyo talaga to ang kumbaga ginagamit nila sa pang-urual daw. Pero dahil nga ni sa bako lang produktong petrolyo ang naglangkaw kundi pati panginot ng mga barakalon, pati itong mga middle class ano po na kumbaga dai sinasakitan na maray, masakiton ng maray ang pagkabuhay, dinagdagan pa kaining lifeline rate subsidy. Siguro pag kung sa ano po sa Gabriela siguro dahil gabos po nakikig duman sa April akala ko naglangkaw itong kilowatt per hour, 'di ba? Kasi digdi kaya sa Muya, dati mga 9 pesos lang 'yan, ngunya nag 10 pesos. Naglangkaw man talaga si Bilmi, kaya lang dai ko narisan na may lifeline rate subsidy pa lang duman. Kaso bago ko lang din nahiling as in na-check. Kaya ibig sabihin gabos po kita igwa kaya na ambag ano po. So kaya lang binabanggit ta papaano inipiga-adalan kang gobyerno nagabos man sakit-sakit na 'di ba ang mga middle class sakit-sakit na pati palang kita igwang bawas na dapat nga ni igwa din na kumbaga suporta ang binabanggit na po nga ni maski mayong ayuda ano po maski mayong ayuda halion o kaya kaltason ining excise tax itong VAT sa langis asin sa mga iba pang mga panginod na parakalon gabos na mga namamanwaan kumbaga mabibenepisyaran ano po dahil aram taman na ining mga ayuda halimbawa ang 5,000 kaya lang yan ubuson sa saro o kaya tulong aldaw ano po 'di ba gasino na ang 5,000 sa panahon ngunyan kaya si mga nataunan tang mga drivers ning 5,000 ngunyan nagaagrangay na naman kasi kulang man talaga so ibig sabihin binabanggit ta na dai talaga makakasapat ang mga ayuda ang mga band-aid solution kundi itong sinasabi ta na pangmatagalan ko ta na solusyon ining sinasabi tang paghali o kaya pag-suspend muna ka ining VAT lalong-lalo na sa panahon ngunyan na dai pa natatapos ining krisis na nadulot kang giyera ka ining US tigdi po sa Iran.
Iyo po ma'am, kung 'di ka nagsabing hiniling mo si bill mo, 'di ko man maiisip na hilingon ko man daw hilingon ko man daw ang samuya ning bill, ta 'di ko man po yung kayang pag-iintindi. Basta 'pag may bill na diyan, iyon na yan, tapos magbabayad ako sa kasureko. Yaon pala niyan duman nakalagang na-interview ko po si Serener ma'am, garo 2 months ago, napag-ulahin mi ning lifeline rate ug mahon pa nga ni ko, igwa pa kadtong sa mga senior citizen o sa mga 4 piece niya ko, libre na kamo. 'Di ko aram nasa tuya pala ni sa tuya pala ini kakaltason. Nagrabi na nga nin sa tuya ning paksan, garon dagdagan pa so gabat kang pinapasan niya to dahil nga ni digdi sa ining sa tuya ikakaltas ining nakukonsumo kang si mga nasa vulnerable sector. Garo may sala ilingan ining sinasabi kang iba na kung saan garo nga gusto ko na sa naman maging kuyan ining tios. 4-piece member, Kadakol opo. oo, kadakol ngaya ang libre. Garo ngaya ang iba man ang sinasabi po ma'am, tinutukdaan dang maging baghok ang mga Pilipino kan mga programa kan sa tuya po nin gobyerno. Garo hinuhurungit na sana ngaya. Ano pong masasabi mo digdi ma'am? Para sa kuya, para sa muya, totoo man na kumbaga ining programa kasi kang gobyerno talagang tinutukdoan ang apod ni mga ni ken dole out. Ano po, kumbaga parang hinuhungit mo na lang, itinataong mo na lang, parang tinutukdoan tang mag-asa ang mga tao sa gobyerno na parang mayo na siyang gigibuhon para sa sadiri. Pero sa totoo lang, halimbawa ining mga 4-piece members dahil aram taman mga tios man yan, kapag sinda po hinahapot mi na kung ang itatao sa inda trabaho, disenteng trabaho as in siyempre po maray na sahod, mas iyot ang pipilion ninda kasi regular. Tapos siyempre gasino man talaga halimbawa sa ano sa 4-piece, kung dai ko nasasala every 3 months ang release ninda ano po, dahil tabang man lang yan kang gobyerno, kumbaga dai man talaga siya makakasapat dahil kumbaga tabang lang siya kang sa tuyang gobyerno. Pero kung tutuuson, kung trabaho ang itatao ta sa satuyang mga kababayan, mas gusto tapo yan kasi magiging productive pa sinda, makakatabang pa sinda sa pag-uswag ang ekonomiya kang satuyang nasyon. Itong dai nag-aasa, minsan po kasi baga nagagamit ining mga ayuda, ining mga beneficiary sa 4-piece sa political patronage. Aram taman yan digdi sa satuya na nagagamit yan sa politika na ibig sabihin 'pag nag-agi pa sa politiko kung si isay nga ang nagbali sa imo bilang member ka sa arog ka ining 4-piece o kaya ano man na ano kang gobyerno, nagiging utang na boto. Digdi pa naman sa Pilipinas ano po minsan ang batayan kang sa tuyang mga namamanwaan sa pagboto kung si isay ang nagtao sa imo ning ayuda, si isay ang naka-ano sa imo bako pa duman sa base sa kung ano ang kakayanan kang sarong kandidato. Iyo yan ang kumbaga nangyayari. Kaya kumbaga parang siyempre tinutukdoan na siguro tinutukdoan na maging palaasa sa gobyerno, tapos siyempre maging mahugak, tsaka siyempre itong imbis na aramon ninda ang katotohanan ano po kaya nga ni may mga pagkakataon kami kadto halimbawa kang pag March 8, 'di ba pag March 8 itong International Women's Day, isinasabay po diyan itong pag-release kang 4-piece. So, sa muya mayo nang nagsasarabay kasi siyempre ma-rally kami, mahiro protesta. Duman na sinda sa 4-piece kasi siyempre magre-release ning kwarta. Daimi man po sinda mapapasol kaya lang kung paano kumbaga sinasabotahe kang gobyerno na dapat po ta tinutukdan ang mga namamanwaan na maging radikal, mag-isip, as in siyempre maghagad din para sa inda na kumbaga ning na nararapat para sa namamanwaan. Kumbaga napupugulan dugod dahil sa mga araw po kaining programa. Iyo po ma'am. Sana all na lang talaga 4-piece, sana all na lang talaga kabali digdi sa libre. Kailang kuyan iba negatibo ang kuyan kani sa mga yaon duman sa middle and the upper class kasi garo bako ta naman ning obligasyon ko ta na yung nga nang tiguro ta na 1,200 pesos na sweldo kay lang mahala ni na dai man na hit itong target po nindo na pasweldo tapos nadugangan pa sabi mo nga ni daw kakarampot yan pero pag natipon yan milyon din po yan kadakol din po yan. So, dahil ko maintindihan ang sa tuyang gobyerno. Saga po ma'am, good luck po ma'am. Sana po may din kitang ibang pig aarang kundi madangog po kang gobyerno ang sa indo po nin mga agrangay
tuyong nagsasagibo po kamunin hiro protesta. So imbitaran mo po ma'am sa tuya pong mga parahin ninyo sa gigibon po nindong aktibidad sa aga sa Legazpi. Opo. Ini sigurong manungod sa lifeline rate subsidy, ano po, kumbaga ipapaabot mo ini sa Gabriela Party List, ano po, sa Makabayan Block. Kasi sigurado gabos man kita, nagkakirigkig kasi da ita aram. Mayo kitang nahiling duman sa guidelines, ano po kung paano ipapatupad. As in, siguro para mapag-ulayan, maimbestigaran sa Congress kung paano ini dapat ipatupad. As in sana, kumbaga bako na ikarga o kaya bako na ipatong sa mga middle class o kaya sa mga bakong kabali sa 4-piece. So sa aga po, sa panginginot kang adto KMU as in kang bagong alyansa Makabayan Bicol, kaibahan po dyan ang Bicolana Gabriela, ang Anak Bayan, ang Kilusang Magbukid ng Bicol. Sa Legazpi po magkakaigwaning sarong Bicol's Forum, sana po mag-attender kita ano po sa Saint Raphael Church po yan gigibuhon. Alas 9 po ang puon. Kaya po mapaluwas man po kami ng media advisory si mga manggagawa po na may mga gustong ihapot, may mga problema na sa hiling po nindo makakatabang ang pagtiripon na yan para po maliwanagan at siyempre matabangan kamo kung paano ta po kumbaga irereklamo o kaya magpa-file ng complaint dahil nag-anticipate man po kita na may mga abogado na maduman. Magdurman po kita sa aga para po kumbaga itong mga kamugtakan ta po sa pagawaan, mga kamugtakan ta bilang mga manggagawa. Masambit ta po asin magkaigwa kita ng mga maninigong aksyon o kaya plano para po sa May 1 asin sa mga masunod na mga aldaw para po sa liwat ipangapudan itong 1,200 living wage po na panawagan kang sa tuyang mga manggagawa asin syempre itong panawagan ta po na untokon na ang giyera kang US sa Iran na saro din po na nagpapalala kang krisis kang sa tuyang nasyon. Asin syempre itong panawagan na halion na ang excise tax, ang VAT sa petrolyong sa mga produktong petrolyo asin sa mga panginot na barakalon. Asin syempre itong panawagan po lalong-lalo na digdi sa kumaga pakikisumaro kang gabos na mga manggagawa, kang gabos na mga namamanwaan, digdi po sa gigibuhon tang mga paghiro. Diyos maray na banggi po asin salamat po Bombo Marga asin sa gabos po na parahinan nyo kang Bombo Radyo Naga. Salamat po asin maray na banggi sa satuya po gabos. Thank you very much po ma'am. Salamat pong maray-marayon sa impong oras and sa naihiras mo na naman pong impormasyon digdi po sa samuyang programa. Ingat po kamo sa aga and mabuhay po kayo. Yan mga kabombo, si Ma'am Jen Agrampa ang chairperson po kan Bicolana Gabriela. 45 minutos makalis ang alas 7, liwat kitang mabultada makalis pong nagkapirang mga pagir. Nakatigil na, nakaandar pa ang makina. Sayang gasolina. Patayin ang engine kung matagal na hihinto. No idle, more savings. Bago bumiyahe, planuhin ang ruta. Iwas traffic, iwas sayang gasolina. Hirap ba sa dami ng saksakan? Isang pindot lang ang solusyon. Pagsama-samahin ang electronics sa isang power strip. Kapag tapos na ang araw, isang switch lang. Patay ang lahat ng gastos. Kabombo gawing family habit ang pagtitipid sa kuryente, sama-sama sa pagpatay ng ilaw at appliances. Kapag lahat nakikiisa, lahat panalo. Tipid kuryente, bright future para sa pamilya. Madalas bang mag-isa ka lang sa sasakyan papasok sa trabaho? Subukan ang carpooling o sabay-sabay na pagbiyahe kasama ang mga kaibigan o katrabaho.